Romans chapter 8, verse 31. Verse 31. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is that condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long, and we are considered a sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Nung ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, katulad ni Abraham, sinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Bakit daw po? Dahil mahal ka ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Hindi niya pinagkait ang kanyang kaisa-isang anak. Bakit? Para lang mabago ka. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, maligtas ka, mabago ang buhay mo, magkaroon ka ng pag-asa, magkaroon ka ng buhay. Ano ang buhay? Isang buhay na sagana at puno ng kabuluhan sa mundong ito. Minsan nahihirapan tayo sa gitna ng pagsubok. Pero nangako ang Diyos sa atin, ito ang pangako niya. Walang pagsubok, walang problema, walang bagay na pwede maghiwalay sa iyo sa pag-ibig niya. Kapatid, ano naghihiwalay sa iyo sa Diyos? Nangako na ang Diyos sa atin. Walang bagay na pwedeng pumigil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kahit si Satanas. Walang pwedeng pumutol ng pag-ibig niya sa iyo. Mamahalin ka ng Diyos kahit sino ka pa man, kahit ano ka pa man, kahit ano ang mga nagawa mo. Hindi niya pwedeng itigil at hindi niya pwedeng pigilin yung pagmamahal niya sa iyo. Sapagat nangako na siya. No one can separate us from the love of God. But the question is this: what separates you from God? Bakit hindi mo magawang i-surrender? Bakit hindi mo gawang sumunod sa Diyos? Kasi bakit? Nahihirapan kang isuko yung mga mahal mo sa buhay. Nahihirapan kang isuko sa Diyos yung mga bagay na alam mong mali, pero patuloy mong inahawakan dahil alam mo or nagbibigay ito ng kaligayahan sa iyo. Kapatid, you are separating yourself from the love of God. But God will not separate His love from you. Ang inihingi niya sa atin now is this: would you obey God? Huwag mo sabihin na nananampalataya ka, pero hindi ka sumusunod sa Kanya. Because faith follows obedience. And obedience always with faith. Kung meron kang pagsunod, may pananampalataya ka. Kung may pananampalataya ka, lagi ka sumusunod. Every time you disobey God, it means you really don't believe in God. But every time you said to God, Lord, I believe you, then you must follow God. I-struggle ka ngayon, nahihirapan ka, then you need to believe in God. Na kahit isurrender mo yan sa Panginoon, katulad ni Abraham, anong sabi niya? God will provide. Maaring matuloy yung kanyang pagpatay kay Isaac. Pero ano sabi niya? Kayang buhay ito ng Diyos. Basta patutunayan mo lang sa kanyang mahal mo siya. Would you surrender to God? Would you prove your love to God by obeying God, by following God?
So dito ang may struggle sa buhay at as of this time, nahihirapan sumunod sa Diyos. Then you need to surrender yourself to God. If you believe in God, then you need to obey God. Hindi mo man maintindihan, then you just need to say, God, hindi ko man maintindihan to, but Lord, I'll follow you. I will obey you. Can you say it to God? Can you say yes to God? Lord, I believe you. I'll follow you. Can you say yes to God? Can you say yes to God? If you say yes to God, then surrender yourself to God right now. Yes. Come before God right now. And let us come with humility. And let us say to the Lord, I really want to believe in you, O God. And right now, Lord, I just want to say yes to you, God. Katulad ni Abraham, Panginoon, napatunayan niya sa iyo, Panginoon, kung gaano kanya kamahal at kung paano siya naniniwala sa iyo. God, gusto kong tutularan siya, Panginoon. Sa oras ito, Panginoon, God, help us to obey you right now. Let us come before the Lord. Let us say, yes, O God, di ko man maintindihan. Nahihirapan ako, Panginoon, but Lord, I want to prove that I believe in you, God. And I surrender my life to you right now. Naalala ko, no? Nagtanong si Peter, si Jesus Christ, sabi niya, Panginoon, paano kami na naglingkod sa iyo, sinuko namin, iniwan namin ang aming pamilya, iniwan namin ang lahat sa buhay namin at sumunod sa iyo. Anong mangyayari sa amin? Sumagot ang Panginoon Hesus sa kanya, sabi sa kanya ng Panginoon, kung sino mang nag-iwan ng pamilya at isinuko ang lahat para sa akin at paglingkod, doble ang kanyang tatanggapin sa kanya, sa aking kaharian. Kapatid, hindi madaling sumunod dahil akala natin mawawalan tayo. Hindi madaling sabihin sa Diyos, Panginoon, sige, susuko ko kung gusto mo. Dahil alam natin, masasaktan tayo. Kung hindi mo kayang ipaliwanag sa sarili mo, Panginoon, hindi ko maintindihan. Maunawa mo lang sa akin, siguro mas madali kong tanggapin. Kapatid, ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng paliwanag, kundi paniniwala na ang Diyos ay buhay, na siyang may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kunin man niya sa iyo ang pinakamahalaga sa iyo, pero kung naniniwala kang Diyos ay buhay at makapangyarihan, siya may-ari ng lahat ng bagay, kunin man niya sa iyo, kahit ang iyong buhay, kaya niyang ibalik ito sa iyo. Ang inihingi niya lang sa iyo, kapatid, surrender your life to God, and you will have life on this earth. Hindi mo man kayang ipaliwanag, hindi man ipaliwanag sa iyo ng Diyos. Katulad ni Job, sabi niya, Panginoon, bakit nangyayari sa akin lahat ito? Naging tapat naman ako sa iyo, naging matuwid ako sa iyo. Pero ano sabi sa kanya ng Diyos? Job, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit nangyayari lahat sa iyo yan. Pero bago ko ipaliwanag sa iyo lahat yan, ipaliwanag mo muna sa akin kung bakit nangyayari, paano nagsimula ang lahat. Kung kaya mong ipaliwanag yan, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit nangyayari sa buhay. Ano sabi ni Job? Sabi niya, Panginoon, hindi ko kayang ipaliwanag kung paano nangyari lahat ng bagay nito. Pero patawarin mo po ako sapagkat dapat ko lang paniwalaan na ikaw ay Diyos. Makapangyarihan, siyang may-ari ng langit at lupa, na siya naghahari, na kailangan kong ibigay ang aking buhay sa iyo. Kunin mo man ang lahat sa akin, Panginoon, kailangan kong magpasalamat sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang sabi mo sa iyong salita, ang sino mang lumalapit at sumusunod sa iyo, kailangan niyang buhati ng kanyang sariling krus at maniwala ang Diyos ay